o Metropolitan Theater. Ito ang naging bahay sa mahabang panahon ng The Vilma Santos Show na isa sa mga huling gumamit ng tanghalang ito. Itinayo ang Metropolitan Theater noong 1931 at dinisenyo ni Architect Juan Arellano na ngayon isa sa mga national artists ng Pilipinas sa larangan ng arkitektura. Isa ito sa mga pinakamagandang gusali sa panahong iyon, kaya't hanggang ngayon ay itinuturing itong isang heritage site ng ating bansa. It is also a heritage site. You have so many sculptures and so many, the architectural design is noteworthy, no doubt. It's one of our cultural treasures. Preserve it. You have to allow for its appreciation, not just by the now, but even the future. Dahil sa struktura, pasilidad at disenyo nito, tinuturing itong isang Art Deco at nabansagang Grand Dame of Manila at naging sentro ng tanghalan at bulwagan sa buong bansa. Ngunit noong panahon ng dating Pangulong Marcos, sinali na pag-ari ng Met sa Metro Manila Commission na dating pinamumunuan ng unang ginang Imelda Marcos. Ang ginawa naman ng First Lady, kasi nga marami siya mga projects, umutang 20 million pesos sa GSIS. Kaya ang ginawa ng GSIS, pinurpos. At yung titulo, nailipat sa GSIS. At dahil sa alitan tungkol sa kung sino ang dapat magpatakbo at ang may-ari nito, nagpasya ang Korte Suprema noong 1996 na walang sino man ang makapagtatanghal muna rito hanggat hindi nare-resolba ang problemang ito. Ito na ang Met ngayon. Marumi, mabaho, at tinadaan-daanan na lang ng mga mauusok na sasakyan at tinatambayan na lang ng mga pulubing walang masilungan. Mahigit rin 10 taong hindi nagamit ang tanghalang ito. At dahil dito, unti-unti sinira ng panahon ang dating isang maramyang gusali. You don't have the maintenance at meron yung awayan kung sino may-ari at hindi na napagpatuloy talaga kung anong intensyon nung panahon na ito ay nagawa. Then you will have that kind of problem. It's not being operated, walang tao sa loob. Talagang masisira yun kahit na walang nambobomba. Kapag-alaman ng aming grupo na noong Enero ng taong 2004 ay nagkaroon pala ng kasunduan sa pagitan ng GSIS and CCA at Manila City Hall para buhayin ang Met. And the President, Gloria Macapagal-Arroyo, had ordered before assistance to the Metropolitan Theater. Ang problema, wala kami makita improvement naman na ginagawa o problema lamang doon sa Metropolitan Theater. Then nag-discuss, in-implement 2 phases. Yun nga, yung roof ng auditorium, saka yung utility system. Nasimulan pala ang rehabilitasyong ito, ngunit hinto. Ang dahilan, simpleng tampuhan lamang. So, gusto may lumabas pa sa newspaper, where's that article? Lagyan lang natin, may isang commissioner dito who was interviewed regarding that matter. Stated in the interview na parang a strange contract na ilalagay mo, ibibigay mo sa City of Manila ang implementation and reputation nila regarding conservation is bad. So, pinikap ng Manila na parang negative publicity na galit. So, parang kung ayaw nyo, iwag. So, hindi na lang yung tema. Dagdag pa ni Architect Bautista, may 2 teorya siya kung bakit nandito at naudlot ang rehabilitasyon ng Met. Una rito ay dahil sa reputasyon ni Atienza. The reputation of Lito Atienza, kahit na before pa siya naging mayor of Manila, Maninira in the sense na he has his own, kung ano naisip niya, ginagawa niya. Okay, greatest example, Kayalay building.
Ang ikalawa umano ay dahil sa eleksyon. Dahil it was Atienza's last term. And of course, politically, he wanted to leave a legacy. So if he will start as early as 2006, 50 million is not enough. So chances, it will be hard for him to raise funds. Then kapag tinuloy niya as of year 2006, it will be a bad image for him. So more or less, the project started going election period. Matindi ang akusasyong ito ni Architect Bautista laban sa dating alkalde ng Manila. Kaya't sinubukan namin punan ng panig ang dating alkalde na ngayon ay ang bagong kalihim ng DNR, ngunit hindi kami napaunlakan. Sa kabilang banda, may mga plano sa kasalukuyan na muling ipagpatuloy ang naudlot na proyekto. Dahil isa ito sa mga pangunahing proyekto ng bagong alkalde ng Maynila na si Mayor Lim. But right now, I check because I'm interested in the Metropolitan Center na pag na-rehabilitate siya, ang ipalalabas niya pangmasa para sa mga mahihirap na pamilya. Ano yan? Yung mga sarswela, Bordabis, stage shows, balagtasan, at exhibition ng mga sarili nating mga salaw. Yan ang aming plano dyan. Ngunit kakulangan sa pondo ang kasalukuyang problema ng proyekto. Dahil bukod pa sa naunang 50 million na nailabas ng NCCA, kinakailangan pa ng mahigit 200 million para maibalik ang Met sa dati nitong estado. Well, as per estimates ng Tinundaki studies, around 210 M ang kailangan. But doon sa estimates yan, hindi pa included doon yung theater, yung mga theater equipment. Nakipag-usap kami sa may administrator dyan eh. Unfortunately, the administrator put up stumbling blocks and we did not initiate the renovation or rehabilitation. Kaya wala nangyari. Dahil hindi na rin nasunod ang naunang plano at inilaang 600 days para sa proyekto, hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung kailan maisasagawa at maibabalik ang Met sa dati nitong karangian. Possible to revive the Met and anticipate also at the creation para bang disputahan yung dalawa. Sabihin lang natin how can you make the Met ang wow for Ang importante ay pilit na inaabot ng gobyerno ngayon na maibalik pansamantala ang mahalagang bahagi ng Met, gaya ng auditorium, nang sa ganon magamit na siya agad, at ang perang kikitain doon ay gagamitin para sa pagpapagawa sa iba pang parte nito. And we hope that some section can be renovated immediately to allow some kind of activities to occur by December for the Christmas season. Ganito ba talaga ang kalakaran ng gobyerno natin? Puro pangako na palagi ng mga napapako. At pag kinulong mo sila, ay hindi na sila nagpapakita, nagtatago na lang. Talaga lang bang isang publicity ang dating flagship project ni Atienza sa Met dahil nalalapit na nun ang eleksyon? Hindi kayo magre-request ng investigasyon. You will demand an investigation to clear your good name. Kailan kaya natin muling matutunghayan ang nagagandahang pagtatanghal sa Met? The Met is such a spectacular building. The only one of its kind in the world. It's a fusion of an Art Deco design. It's a fusion of it's an Art Deco building fused with indigenous motifs. Nowhere in the world can you find something of that exuberance. It's only the Philippines. It's a display of who we are as a people. It is what we have achieved. To lose that is taking off their head. You have nothing to show. Sana nga ay maisalba pa ito bago pa ito tuluyang lamunin ng panahon
at mawalan tayo ng isang kayamanan. Sa ngalan ng aking mga kagrupong sina Camille Garbin at Jed Salang, ako si JC Aquino para sa Ay Siwala.